Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, ito na ang isang revelasyon galing sa ating idol Nikita Kapoor ng Daily Jagran. Well, according sa kanyang report ay nalaman nila ngayon na mas marami pa palang ballistic missiles. Itong ballistic missile, mas malaki ito sa conventional na missiles. Kapag tatama yan sa isang syudad ay halos 1/4 ng syudad ay durog. Kapag ballistic missiles, malalaki yan. Yan yung kinarga sa malalaking truck na ang lalaki. Parang drum ang laki ng diametro. Kaya ito na nalaman nila na ang bilang ng mga ballistic missiles at mga missiles, kulang na lang nuclear na tumama sa UAE, yan yung United Arab Emirates. Kasama dyan ng Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, at iba pang kasapi ng Gulf State or Nation of the Gulf. Ito yung Gulfo. Ngayon, ang dami-dami na pala. Sabi ni Nikita Kapoor ay mas marami pa sa pinalipad papuntang Israel. Ang na-intercept ng Qatar, ng Saudi ay mas marami pa na mga ballistic missiles kaysa yung pinadala o pinalipad papuntang Israel. Kaya ano ba talagang gusto ng ng IRGC na lipulin nila ang UAE, ang United Arab Emirates, kanila bang pulbusin? Ang dami-daming pinalipad kung hindi sa Amerika ay wala na sa mapa ang unhighlighted na itong UAE, United Arab Emirates. Kasi ang dami-daming ballistic missiles Ang ballistic missiles, napakalaking missile yan. Kapag sabihing ballistic, malaki talaga yan. At malalayo ang mararating yan. Kaya kung ganun, kung walang interceptors na galing Amerika, ang UAE, sigurado ako wala na sa mapa yan. Durog na durog. So ito pala, matagal na pala na nagsiselos, naglalaway, NB, ang nadarama nitong Iran dahil nga ang Qatar ay isang maliit lang na na piece of land na teritoryo kontra sa Iran. Ang Iran ay napakalaki. Pero daig sila sa kita, sa pera, sa ekonomiya ng UAE. Kasama din ang Dubai, di ba? Ang Dubai ay napaka-progreso, parang Amerika. Ang lalaki ng mga building, ang gaganda. Dahil nga hindi sila gumagawa ng mga underground tunnel, wala silang programa ng mga nuclear weapons, ang kanilang pera ay ginagastos talaga sa improvement o infrastructure ng bansa. Hindi katulad ng Iran na ang kanilang pera ay sinisweldo sa mga proxy sa iba't ibang bansa. Sa Yemen ay mayroong Houthi. Sa Lebanon mayroong Hezbollah. Sa Gaza ay mayroong Hamas. Diba? At mayroong pang iba yan na hindi natin nalalaman. Kaya ito pala ang gusto talaga ng Iran na tunawin ang UAE, agawin yung kanilang langis, at sila na yung mag-control ng buong rehiyon ng Gulf State. Napaka-demonic na yan. Di ba? Demonic na plano yan ng Iran. Kaya hindi lang dapat pala Israel at Amerika ang dapat maging alerto. Dapat UAE. Kaya hindi nagkamali ang UAE. Pagkuha ng US troops at paglagay ng US bases sa UAE. Hindi nagkamali. Diyan nga galit ang Iran kasi mayroong US troops na naka-standby sa base. Diyan sa UAE, sa Saudi, sa Qatar. Kasi kung wala yan, ay talagang sinasalakay na sila ng IRGC ng Iran para agawin ang buong Gulf State. Okay, balik tayo kay Nikita Kapoor, Daily Jagran. As of April, UAE air defenses had intercepted and destroyed 537 ballistic missiles. Ballistic yan, malalaki. And over 2,200 drone attacks. And ano pa? 26 cruise missiles. 26 cruise missiles fired from Iran. Those aren't statistics. Those are sleepless nights for 5 million residents of Dubai, Abu Dhabi, Sharjah. Ano lang daw, di ba? Yung parang testing lang nila yun
para warning lang daw sa ano yun, sa UAA. Warning lang daw yung 536 missiles, 2,200 Shahid drones, at 26 ka mid-range missile. Warning lang ba yun? Grabe, wala nang tulog yung mga tao sa UAE. Sabog ng sabog, sabog dito, sabog doon. Tapos warning lang ba yun? Ang dami-dami nun. 536 ballistic missiles, 26 yung parang mid-range missile, at 2,200 Shahid drones. Grabe. Tapos sasabihin, testing lang doon. Yun at warning. Grabe talaga ang IRGC, no? Tapos kung mabutit ang gagaling ng mga interceptors na binili sa US kunti lang talaga ang pumasok doon sa UAA. Isa hangin pa lang doon, tested talaga. Tested talaga ang interceptors na made in USA. Kung nagkamali ang UAA na kung kumuha sila sa China ng interceptors, wala na sila ngayon. Wala na. Erase na sa mapa kung sa China sila kumuha ng mga interceptors. Balik tayo kay Nikita. People who woke up to explosion over their skylines and fires on the palm. So why the UAE? Why, out of everyone in this war, is Iran so specifically So and bakit nga ba? relentlessly Nikita, bakit nga ba UAE ang pinagbomba? Hindi Israel. Ang Israel palagi naman binubomba. Pero bakit hindi na-focus sa Israel? Focus pala doon sa UAE. Tingnan natin, 536 ballistic, mid-range missile, 26, 2,200 Shahid drones. Pinuntirya lahat yan sa UAE. Yan ba ay warning lang? Grabe naman. Kung walang interceptors, tunaw, pulbos ang mga infrastructure dyan sa UAE sa ginawang pangbubumba pala ng Iran. Hindi natin yan nakikita kasi ang focus ng balita, Israel at Amerika at Iran. Hindi na focus sa UAE. Mga kababayan, doon pala, grabe pala Takot na takot pala mga tao doon. targeting a country that tried so hard. Targeting a country that tried so hard not to be its enemy. Hello and welcome. I am Nikita Kapoor and you are watching Decode. And in this episode, we decode why is Iran really targeting the UAE? The answer has three layers and each one is more revealing than the last one. Let's start with what Iran says publicly. Iran's most frequently cited justification is that the UAE hosts justification ng Iran Al-Dhafra kaya Air Base. binumba nila ay meron daw mga US bases. Hindi naman sila binumba ng UAE, di ba? Ang UAE palaging bali neutral lang talaga sila, hindi sila umatake. Kahit nga binugbog na sila kahit pinagsuntok na sila ng Iran, ayaw pa rin nilang sumuntok pabalik. Lahat salag ng salag lang Kaya, ang bait-bait ng taga-UAE, no? Ang yaman-yaman ng bansang yan Tapos nagpabugbog lang sila. Grabe. Nagpabugbog lang salag ng salag lang. Okay. Pero kapag namatayan sila ng marami diyan, talagang lalaban na yan. Merong kompletong army yan At merong mga 5th generation fighter jets na binili sa Amerika. Kaya kapag yan ang nagalit, ang Saudi at Qatar, lagot na talaga yung Iran na yan. Alright, balik tayo kay Nikita. Publicly claiming that the UAE allowed offensive operations to be launched from Al-Dhafra against Iranian territory. This allegation serves two purposes. It provides legal justification and it increases pressure on the UAE to reconsider its security dito nga, partnerships nabalitaan natin with bago Washington, lang D.C. sa ibang channel na diyan mismo sa Saudi. Ang Saudi kasi ang pinakamatapang sa lahat ng bansa diyan sa UAE. Saudi ang matapang diyan. Ang Saudi daw ay papagamit na yung kanilang airbase. Ang airbase ipapagamit na mismo sa Amerika at doon mismo lilipad yung mga B-2 bombers ng Amerika. Ibig sabihin malapit na. Sa Iran hindi na sila mag-refuel, mga kababayan. Kasi sa refueling, delikado din yung mag-refuel Kaya diretso na paglipad ng mga B-2 bombers ng Amerika galing Saudi airbase.
malapit na yan sa Iran. Kaya tapos ang Iran dyan. Kaya nga pinagbomba ng Iran para matunaw yung US bases dyan. Okay, so ano ba bang mga justification na ginawa ng IRGC, mga rason kung bakit binubomba nila ang UAE? Ito, balikan natin si Nikita. The UAE has pushed back firmly. Abu Dhabi has insisted it did not permit US strikes missions against Iran to originate from its soil, that it has consistently framed American forces on its territory as contributing to regional stability and deterrence, not aggression. But here's the problem with Iran's argument. It falls apart under scrutiny. Qatar hosts Al Udeid, one of the largest US air bases in the entire Middle East. Bahrain hosts the US Navy's Fifth Fleet. Saudi Arabia has opened King Fahd Air Base to American forces. These countries have far larger US military footprints than the UAE. Other Gulf states host significant US assets, yet have not experienced the same level of sustained pressure as the UAE. So al-Dhafra is the excuse. It is not the reason. So let's go deeper. To understand the second layer, you need to go back to September 2020. That was when the UAE did something no Arab country has done in 26 years. It normalized relations with Israel, signing the Abraham Accords under the Trump administration's sinasabi ko blueprint. na 536 ballistic missiles Doon sa Bahrain at yung katabi ng Bahrain ay parang mga warning shots lang lumanding doon. Pero UAE ay talagang pulbusin ng Iran Pero alam ng UAE yan, kaya nga marami silang interceptors. Kaya ito nakipag-negotiate pala sa Israel ang UAE, kaya galit na galit ang IRGC at ang itong Ayatollah regime na ito. Iran's Supreme Leader, then Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, accused the UAE. Iran's Supreme Leader, then Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, accused the UAE of betraying the world of Islam, Arab nations, regional countries, and Palestine itself. These are strong words, but here is where it gets complicated. In the years after the Accords, Iran and the UAE quietly deepened economic ties anyway. Trade expanded, diplomatic channels reopened again. Traidor nitong IRGC. Traidor na traidor Kasi ano na naman, transact ng ekonomiya ang Iran sa UAE habang nagipag-transact din ng UAE doon sa Israel, which is sinabi ng Iran na naku, ang UAE pala ay mga traidor, nagipag-ano sa mga kalaban ng Islam na Israel. Kaya dito natin makikita ang ugali ng Iran. Double blade siya matulis sa dulo, sa dalawang dulo matutulis, double blade nga At traidor, liar, at kung ano-ano, grabe makikita natin sa peace negotiation, sa peace talks with America, kung ano-ano na lang pinagagawa nila. Okay, so ito na yung huling rason kung bakit gustong lipulin ng Iran ang UAE. Solely by ideological opposition to normalization of Israel. Iran, solely by ideological opposition to normalization of Israel, it would be difficult to explain the parallel deepening of economic engagement with the UAE. As a rallying cry, as a recruitment tool for regional sympathy, as a way of framing the UAE not just as an American ally, but as a traitor to the Arab world. Ang NATO ngayon na kaalyado ni Donald Trump ng Amerika ay hindi na yung NATO ng Europe. Parang ito na yata yung Gulf State. Ang Gulf State ang talagang kaalyado na ngayon ng Amerika. Dahil ang alyansa, hindi daw yan magiging matibay. Hindi magiging matibay ang alyansa
kung puro lang salita. Ang alyansa daw ay kailangan niya ng economic ties. O itong merong kang makuhang pera sa isa at yung isa naman merong makuhang pabor sa iyo. Ibig sabihin, yan ay symbiosis na mabubuhay ang bawat isa dahil nagbigay ka doon, bumili ka doon, nagbayad ka doon. Parang symbiosis nga kung ecosystem. At ang symbiosis na yan ay Amerika and the Gulf State. Kasi ang Gulf State, grabe kapag bumili sa Amerika, mga Boeing jet fighters, di ba? Lahat ng fifth generation makabagong jet fighters binili ng UAE, ng Saudi Arabia, ng Qatar. Binili sa Amerika yan. Kaya mayaman ng Amerika dahil sa Gulf State, sa pagbili nila ng mga armas ng Amerika. Buti nga, hindi bumili sa China, no? Noong, di ba, bumili sa China yung Saudi. Bumili ng mga interceptors na palpakis. Galit na galit yung prinsipe ng Saudi, si MBS. Mohammed bin Al-Sain ay galit eh. Mga palpakis yung mga binili na interceptors ng drones. Kaya bumalik sila sa pagbili sa Amerika. Kaya yan ang alyansa. Sa ekonomiya daw, dapat ang alyansa ay magbigayan, magbilihan, barter, trading. Hindi katulad sa NATO, walang nakuha ang Amerika sa NATO eh. Ang Amerika ang nagbibigay ng pera sa NATO taon-taon. Yan ang katotohanan. Kaya hindi na magandang alyansa yan. Kasi ginagatasan na nila ang Amerika nitong NATO sa Europe. Ngayon, ang nabubuong bagong NATO daw ng partner ni Donald Trump ng Amerika ay ito ng Gulf State at Israel. Kasi sila nga yung mayroong makuha ang Amerika, mga kababayan. At hindi palaging nagbigay ang Amerika diyan dahil mayayaman na mga bansa yan. Okay, so balik tayo kay Nikita. But there is a third layer too, as I told you in the beginning. Ito na. Which may be the most important. Okay. But there is a third layer too, as I told you in the beginning, and it may be the most important of all. Some analysts note that certain figures within the Iranian regime look at the UAE with a strong degree of jealousy and envy, particularly when it comes to its economic standing. Magselos dyan, hindi maglalaway dyan. Tingnan mo naman ang Dubai, anong nangyari sa Dubai. Sobra pa sa Amerika eh. Kung sa Amerika mayroong New York, ang Dubai ay Dubai. Mas maganda pa yan sa New York. Mga building sa Dubai ay gawa ng American architects. Mga building diyan, bagong-bagong disenyo, ang gagaling, ang gaganda. Kaya ito yung third layer ng bakit nang binubomba palagi ng Iran dahil nga nagsiselo sila, naglalaway sila, dahil mayaman na mayaman talaga ang United Arab Emirates, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Muslim, binumba ng kapitbahay na Muslim dahil lamang sa selos? Hindi na yan Muslim, mga kababayan. Ang alam ko sa Muslim, meron akong classmate na Muslim doon sa Quiapo noon eh. Nung nag-college ako sa Quiapo, inano lang ako ng mga standby, yung parang hiningaan lang ba ng mga standby. Sumaklulo sa akin yung kaibigan ko na Muslim. Ay talagang suntukan para lang sa'yo. Ganun ang totoong Muslim. Para sa isang kaibigan, makipagpatayan yan. Para sa isang kaibigan. Itong Iran, hindi yan Muslim kung tingnan natin kasi binubumba niya ang kanyang kapatid sa pananampalataya. So, ibig sabihin, ibang ala nga itong Diyos ng IRGC. Ibang ala yan. Yan yung ala ni Robin Padilla. Baka naligaw sila, no? Baka hindi totoong ala yung kanilang sinasamba. Kasi binubomba nila yung United Arab Emirates, which are mga talaga yan, traditional na mga Muslim. Mayayaman, mababait, ayaw ng gera. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa kabulastugan ng Iran? Kapatid sa kapatid eh. Ang kanilang ideolohiya, imbis Islam, ibang klaseng Islam eh. Ibang level. So ano ba talaga? Pag-comment sa ating comment section kung meron kayong nalaman. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat sa nag-subscribe at sa aking mga avid followers. See you on our next upload.